Sunod, mga kababayan. Ito, dito tayo sa sinasabing kay Bato at kay Bongo ulit. No? Itong sinasabi ni Attorney Cristina Conte na ayon, diniklara na nga si Digong na rejected ang kanyang interim release. So, mga kababayan, ilang buwan na lang, siguro ano ba ngayon, November, December, January, February, March. So mga 5 months na lang mula ngayon, mga kababayan, ay makukulong na si Bongo at si Bato. No? Kasi mga kababayan, katulad nun, nagsalita si Trillanes na may warrant October. So, October, November, December, January, mga January, February, lalabas na itong warrant daw. No? O April, mga kababayan, January, February, March, ganyan, or February. Lalabas na daw itong warrant ni Bongo. So, ibig sabihin, baka January or December, lalabas na din itong warrant ni Bato. Actually, meron namang warrant na, mga kababayan. So, hindi pa lang naipasa or wala pang nagdala ditong taga-Interpol, no, sa Philippines. Pero, ganito naman yan, mga kababayan eh. At least, aware na si Bato na may warrant siya kasi sinabi yan ni Ombudsman Boyeng Rimulya. So, aware na siya na may warrant. So, kung sakali man na ilabas na yung warrant niya, na totoo na talaga, true copy, at basahan na siya, hindi na siya magtaka. Yeah? Kasi aware, sinabi na ni Boyeng eh. Yeah? So, ito po mga kababayan. Ano dito? No? So, kung ilabas man yan, either January or December. Diba? December, this coming, next month. No? Bukas. December na eh. Yeah? December or January. Kasi ang kay kay Bongo daw either April or May, no? Or June. Ano ba ang second quarter o first quarter ng 2026? Mga kababayan, ano bang first quarter ng 2026? January, February, March, April. April ba? Ang second quarter. Ken, tama, alam ni Bato na may lehitimong warrant na siya. Anytime pwede siyang maaresto ng biglaan, kaya nagtago na lang yung kalbo. Yes, totoo yan, Chupaing. Ibig sabihin, mga kababayan, totoo talaga na may warrant yan. Kasi ganito yan, mga kababayan. Tandaan ninyo si Bato, naging PNP chief yan. Napaka-imposible na walang radar yan. Kapag PNP chief ka, lahat ng susi sa National Police, alam mo yan. Lahat ng bolt, no? Lahat ng pindutan, lahat ng radar, lahat ng access, no? Access ng PNP or National Police, no? Alam niya yan, naging PNP chief siya eh. So napaka-imposible na hindi niya nadidetect yan, mga kababayan. So ito po. Panoorin po natin at pakinggan natin mismong si Attorney Cristina Conte ang nagsabi, mga kababayan, dito sa warrant ni Bato. Nako po. Next in line na umano, sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo para samahan si FPRRD sa ICC. Nako! Sa kanila, 8 Ma'am Gina, hello po at kayo sa Teresa Force. ng arrest warrant dahil sa umano'y madugong drug war campaign. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Elijah Bonzo. Bato de la Rosa, medyo sure ako eh. Kasi talagang perpetrator, walang iba yan, kundi yung chief implementer of the war on drugs as admitted at ama ng Tokha. Kasunod ng pag-deny ng ICC sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, posible na umunong sumunod sina Senators Bongo at Bato de la Rosa. Matatandaan kamakailan lang. Naku, mga kababayan, narinig nyo man po, continue natin. Napaputukin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang umunoy arrest warrant ng ICC laban kay De La Rosa. Pero, nilinaw na ng DOJ na wala pang natatanggap ang pamahalaan na certified copy ng umunoy warrant na ito. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conte, kung sakali, hiwalay natatakbo ang kaso ni Senator Bato, kaya anuman daw ang maging resulta ng kaso ni FPRRD, wala itong magiging epekto sa isa't isa. Nako. Ang kaso, magmula nang pumutok ang balita ng isang arrest warrant umano ng ICC laban sa senador, tila nuso na siya sa kanyang trabaho sa Senado. Patay. Pero dun sa kaso ni Bato, the ICC does not try cases in absentia. Whether in person or in spirit. Si Bato, if absent in person, no case can progress without him. Baka maipit hanggang issuance of the warrant of arrest. Noong administrasyon ni Duterte,
si Senator Bato ang pinakamatagal na umupong PNP chief. Siya ang namuno sa pag-iimplementa ng madugong Oplan Tukhang na nakapagtala ng libo-libong kaso ng extrajudicial killings. Bukod, 'di ba? Mga kababayan, bago natin ipagpatuloy, magre-react muna ako. Ganito 'yan, mga kababayan. So kung wala mang warrant si Bato, hindi siya magtatago. Ngayon, yung sabi-sabi ng kanyang mga abogado na kunwari, hindi pa daw alam, ganyan-ganyan. Kung hindi alam at wala namang warrant, di ba? Sabi ni Attorney Torion, bakit na si Bato hindi pumasok? Di ba? Kasi mga kababayan, ito si Bato, sigurista to. Kaso nga lang, siguristang minik Alam yung minik? Yung bobo sa madaling salita. Kasi ganito, naalala nyo nung bago hulihin si Digong nung galing siyang Hong Kong? Di ba? Isipin ninyo napaka-imposible na hindi alam ni Bato na may warrant siya. Bakit alam ni Bato na may warrant si Digong kaya hindi siya sumama ng Hong Kong? Di ba? Niluloko lang kayo, mga DDS. Niluloko lang kayo na kunwari wala silang alam. Alam na ni Bato yan. Yun ngang huhulihin si Digong, hindi nga siya sumama sa Hong Kong kasi bakit? Alam niya. Si Bato, may mga intel yan, sa madaling salita. May mga radar yan na nakakasagap na yan. Si Bato ang pinakamatagal na PNP chief sa kasaysayan ng Pilipinas. Maliban lang doon sa, tawag dito, martial law ni Apo Lakay. Di ba? Imposible si Bato. Tapos senador pa siya. Diba? Ganun yun. Kaya kayo mga DDS, nililin lang kayo na kawawa naman si Bato, nagtatago, kawawa naman si Bato, ganyan-ganyan. Utot, hindi siya kawawa. Nilin lang kayo. Isa kayo sa mga nabudol. No? Kinukuha niya ang simpatya para kaawaan niyo siya. Sa madaling salita, alam ni Bato na may warrant siya. Kasi bago yan ma-confirm ni Boying, baka yung kausap ni Boying Rimulya ay nakausap na din niya or ng kanya mga informante. Kasi bakit? Ito lang ang isipin ninyo. Ito lang ang isipin ninyo. Nung panahon nga, si PRRD bago isinabi ng Rappler na meron siyang warrant, si Bato alam na niya 4 days bago lumipad ng Hong Kong. Alam na ni Bato kaya hindi siya sumama sa Hong Kong. 4 days bago lumipad si PRRD at sila Sara Duterte sa Hong Kong, mag-asawa si Hanilet. Bago sila pumunta ng Hong Kong para mag-rally doon at mangampanya, 4 days pa lang si Bato alam na. Kaya tigil-tigilan nyo nga kami, mga DDS, nililin lang kayo. Alam nyo, sa totoo lang, ang pinaka-traidor sa hanay ni Digong si Bato. Bakit? Alam na ni Bato na may warrant si Digong. Pero hindi niya sinabi. Hinayaan niya lang na pumunta ng Hong Kong at pag-uwi, tiklo. Diba? Anong nirason ni Bato sa PDP kung bakit wala siya doon? Pumunta ng bukid? Nangampanya? Putang ina, ba't magpapagod ka pumunta ng bukid kung doon pa lang sa OFW sa Hong Kong, makikita ka ng buong mundo? Diba? Bakit anong gagawin mo sa bukid para mangampanya? Wala daw signal. Tigilan niyo nga ako. Diba? Ang sabi ni Bato, pasensya na, hindi ako nakasama sa Hong Kong kasi pumunta ako sa isang lugar sa bukid, nangampanya ako, walang signal. Pukin ang ina, nagtago na siya doon. 4 days pa lang, mga kababayan, 4 days pa lang, alam na ni Bato. Kaya, ang problema lang, traidor si Bato. Una, hinahayaan niya makalipad si PRRD sa Hong Kong kahit alam niya na may warrant na. Kasi anong rason niya? Ba't hindi siya sumama? Kasi alam na niya, may radar siya. Ang kauna-unahang traidor sa hanay ni PRRD, si Bato. Mga DDS, kung meron man kayong sisihin dyan, si Bato. Kasi dapat, una pa lang, alam na pala ni Bato na may warrant si PRRD, kaya hindi siya sumama kasi ang akala niya kasali siyang arestuhin. Hindi niya sinabi, hindi niya pinaalam. Hinayaan niyang lumipad. Kaya nung pagbaba ni PRRD, ayun, aresto. Pangalawa, yung USB ni Cathy Binag. Kung ibinigay ni Cathy Binag, yung USB na hawak niya, di sana napatanggal na si PBBM ngayon na nagdudroga daw. Hawak niya ang video ng
pagpupulburon sa USB. O di sana napatalsik na si PBBM, si Sara na ang presidente ngayon. Di Sara, hindi pupirma si Sara doon na papasukin ang warrant of arrest ng ICC sa Pilipinas at ang Interpol. Ang problema, bakit hindi binigay ni Kati Binag yung USB? Dalawa lang yan. Sa hanay ni Digong, puro yan manggagamit at plastic yung mga tao dyan. Si Kati Binag, kung talagang mahal niya si Duterte, noon pa lang na sinabi niya may hawak siyang USB, pinakita na niya para mapatalsik si PBBM kasi pangit sa Pilipinas or sa ating sa ating gobyerno na mayroong pinunong adik. Hindi yun po pwede. Mapatalsik si PBBM doon kasi nga ganun. Bakit hindi niya pinakita? So kung pinakita niya, hindi si Sara ang presidente ngayon, hindi sana makulong si Digong, hindi sana kayo magsisigaw-sigaw dyan. Hindi sana kayo gagastos ng bilyon-bilyon si Digong. Diba? Diyos ko. Ganun lang yun. Pangalawa, hindi sana maaresto si Digong kung hindi hinahayaan ni Bato na lumipad ng Hong Kong. 4 days pa lang bago si Digong umalis, alam na ni Bato na may warrant. Bakit nilihim niya? Bakit pumunta siya sa lugar na walang internet? Ang sabi niya, nangampanya daw siya sa bukid. Tigilan nyo nga ako. Kaya ngayon mga kababayan, ayan, hinahayaan ni Bato, nag-traitor siya, ayun, wala din tutulong sa kanya. Ngayon ang tanong mga kababayan, kapag ba si Bato maaresto ng ICC or isurrender ng gobyerno sa ICC, tutulungan ba siya ni Sara? May mga DDS din bang pupunta doon magsigaw-sigaw? Bring him bone? Bring his bone? Bring his bone? Meron bang tutulong sa kanya doon? Ang tanong lang, naku po, continue. Bukod kina De La Rosa at Go, ayon kay Attorney Conti, may 8 pang individual na maaaring mahainan ng arrest warrant. Redacted o burado ang mga pangalan nila, pero kinilala umano sila bilang co-perpetrators sa crimes against humanity charges laban kay FPRRD. Patay. Pinakauna is someone who is close enough. Sa redacted. Number 2 is police officer. Mga police. Tapos appointed and so forth. Tapos There appointed. are 4 parang police officers indicated there. There's 2 persons na hindi police pero appointed. And curious ako personally dun sa number 7, si close friend. May ganun Close friend na hindi, yun lang yung qualifier. Ayon kay Diba? Ito pa, mga kababayan. Ang nasa warrant daw, bukod kay Bongo at kay Bato, may another pang 7. Yung 7 daw, yung iba doon, police officers. Tapos meron daw appointed, tsaka meron daw friend ni Digong. Sino kaya? Kasi curious daw si Attorney Conte doon sa friend ni Digong. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, hindi kaya si Panelo? Kasi alam ko si Digong, kaya nga hinire niya si Panelo kasi best friend na daw niya yan noon pa sa college pa lang Nagtatanong lang kasi sabi ni Attorney Cristina Conte, curious daw siya sa pampito. Kasi bakit daw nasali doon if friend lang? Close friend. Alam ko pa naman ang pinaka-close friend ni Digong si si Panelo. Nagtatanong lang ako ulitin nyo Alam nyo, sabi ni Digong yan, ito, hindi to tumaba. Noon pa, payat to, nung mga college days pa kami. Pero ito yung pinaka-friend ko Or baka si Aimee. Hala, kung hindi si Panelo, si Aimee. Hala, Diyos ko. Kasi ito pakinggan nyo. There's 2 persons na hindi police pero appointed. And curious ako, personally, dun sa number 7, si close friend. May ganun Close friend na hindi, yun lang yung qualifier. Ayon kay Attorney Conti, 8 taon ang average duration. Hala, sino kaya yung close friend na yan? Si Panelo ba o si Aimee? Kasi alam ko ang friend lang talaga ni Digong, 2 lang. Si Panelo, si Aimee. Hindi naman po pwedeng si Aguirre. Appointed niya yan si Aguirre Justice Secretary yan si Aguirre. Ang sabi ni Attorney Conte, close friend. Curious daw siya dun sa pang-7. Ulitin ko Officers indicated there.
there's two persons na hindi police pero appointed. And curious ako, personally, dun sa number 7, si close friend. May ganun eh. Close friend na hindi, yun lang yung qualifier. Ayon kay Attorney Conte, So, ibig sabihin, hindi rin si Panelo. Kasi kung sinabi ni Attorney Conte doon na close friend pero appointed, si Panelo appointed ni Digong yun eh. Spokesperson yun, humalili kay Roque noong panahong na-stroke si Roque. So si Amy, kasi hindi naman appointed si Amy. Hala! Naku, si Amy, kasali ka? Or di kaya hindi naman siguro hindi naman siguro si Kibuloy. Kasi may kaso si Kibuloy eh. Hala! Hindi daw appointed, pero close friend. Sino kaya yun? Hindi kaya si Amy? Hindi naman si Panelo, kasi si Panelo, appointed yun eh. Diba? Appointed si Panelo eh. Yung number 7 daw, na redacted, nagtaka daw si Attorney Conte. Hindi daw appointed, pero close friend. Kaya nga napansin ko rin eh, bakit kaya lumihi si Butiki? Hindi appointed pero close friend. Dalawa lang yan, either si Amy o si Panelo. Kasi si Panelo ngayon lumihis eh. Nag-iba yung takbo ng, 'di ba? Si Duque. Hindi appointed niya si Duque eh. Yun eh, DOH secretary yun eh. Si Panelo appointed niya rin yun eh. Oo, appointed niya rin si Panelo, mga kababayan. Appointed niya rin kasi si Cayetano, niya yun eh. Hindi naman niya friend si Cayetano, mga kababayan. Alam ko si Amy talaga at saka si Panelo, dalawa lang yan. Close friend ni Digong. Pinaka-close niya, si Amy. Ito, bigyan ko kayong ebidensya. Kung bakit, sino ang pinaka-close friend ni Digong. Ito. Sino ang close Hala, kinakabahan ako ni Digong. Hello! Pag lumabas dito ngayon. Ayun mga kababayan, Luzon. Ayan Bakit ako nanalo? Forget about Amy Marcos. No problem. Because I know Amy. Sino sa inyo nagsuporta sa akin? Si Juan Ortoman. Wala akong barangay captain. Wala akong congressman. Wala akong pera. Si Amy pa ang nagbigay. Sabi niya, inutang daw niya. Hindi ako PBM, hindi rin ako... Ala, Diyos ko. Close friend Ayun ang... mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. But through the years it seems to me I need you more and more. Or di kaya ito, hindi kaya si Mijal Dia? Kasi, close eh. Google natin, close friend ni Digong. Pagkakaalam ko, si Mijal Dia kasi, mga appointed niya kasi. Ang sabi kasi ni Attorney Conte, hindi niya appointed. Close friend lang. Di si Amy, naku Amy, wala na ako ibang talaga. Kasi ang pinaka-close talaga ni Digong si Amy. Kung sinabi mong close friend niya, na mga appointed, marami. Sabi ni Cristina Conte, friend lang. Hindi appointee. Kaya doon siya nagtaka. Daw siya, tawag doon na curious daw siya sa number 7 na may tawag dito, kasali sa arestuhin. Hindi po pwede si Kibuloy, mga kababayan. Kasi kung si Kibuloy man, anong kinalaman ni Kibuloy dun? Diba? Kasi kahit ako tanungin ko, anong kinalaman ni Kibuloy doon sa tukhang-tukhang? Diba? Hala, si Amy talaga yan. Tatanong lang si Amy kaya yan? Yun lang. Mga kababayan, so klarong-klaro rinig na rinig ninyo. Naku po, alangan naman si Magalong.